siya. Tapos, ang maganda pa nito, bad karma sa kanila, good karma sa inyo because may mga blessings kayo na ma-experience. For some of you guys, may mga rewards kayo. Itong mga blessings na to, rewards to sa iyo ni universe because you've been good, no? Kumbaga, naging mabuti ka, hindi ka gumante. Kaya yun yung sinasabi nila na yung mga ape, yun yung mga pinagpapala. Hindi dahil sa nagpaka-api-api sila, but because hindi sila gumagante, no? And syempre, kapag hindi ka gumagante, hindi ka babalikan ng bad karma, and good karma lang talaga yung babalik sa'yo, kaya pinagpapala, no? So, mga kapiksi, no, mararamdaman mo rin itong justice na to, and itong mga blessings na to for Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-October kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin kung ano mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong October 16 to 31. We have path message para sa inyo guys. We also have decay message, and another one for you Gemini. We have renewal message para sa inyong mga kapiksi. Alright, so napakaganda ng mga message para sa inyo mga kapiksi. We have path message or path energy para sa inyo. Ibig sabihin nito mga kapiksi, no, although hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay, we just have to keep on moving forward mga kapiksi. Because yung ating mga gabay, hindi naman tayo, at saka yung nasa taas, hindi naman nila tayo papabayaan mga kapiksi. Kahit na feeling natin parang nothing is going right, parang hindi umaayon sa atin yung mga circumstances na nakikita natin sa ating 3D, that's because of your old assumptions and your old beliefs mga kapiksi. But you just have to keep on moving forward, and very important na i-let go nyo rin yung past. Kalimutan nyo na yung mga nakaraan, tapos na yun, it's over, and just keep on moving forward. Keep facing your true north mga kapiksi, and you are always being guided to the right direction ng inyong mga gabay mga kapiksi. So syempre, huwag natin kakalimutang magdasal, humingi ng protection at humingi ng gabay, guidance para hindi tayo maligaw ng landas mga kapiksi. Alright? And we also have decay and renewal mga kapiksi. This is endings and new beginnings guys, no? So lahat ng bagay nagtatapos, lahat ng bagay may ending, lahat ng sitwasyon may katapusan mga kapiksi, and after ng isang cycle, merong panibagong cycle or panibagong chapter na maaaring maganap sa ating buhay. Alright? So it's a never ending cycle. Ganun lang yung, alam nyo na, takbo ng buhay. Life goes on. So wag tayo masyadong magpaka-nega, wag tayong masyadong magmokmok, wag tayong masyadong mag-sulk. Mamroblema mga kapiksi. Life is too short para lang sayangan natin yung ating buhay, no, sa mga problema, sa mga hinagpis na wala namang idudulot sa atin kundi more of negative circumstances. Then let's just enjoy life guys, and live happily, and alam mo yun, go with the flow, diba? And just create these new beliefs in your head. Focus on your goals, focus on your desires mga kapiksi, and eventually pwede nyo naman silang ma-experience sa buhay nyo. Pero again, the message is wag nating sayangin yung buhay natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Enjoyin lang natin ang mabuhay sa mundo mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ang mga mensahe sa inyo Gemini ng inyong mga gabay. Comment down below guys if feeling nyo na-resonate kayo dyan sa mga
messages na yan. So, dito naman, titingnan natin yung ganap sa'yo ngayong October 16 to 31. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman at umasenso ng bongga, mag-avail ka na ng course. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount, guys, until October 31. So sa lahat na mag-avail ng course, mag-avail na kayo habang may sale. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, etong mga Kapiksi Gemini, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Meron din tayong presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring meron kayong water element sa inyong natal chart. For some of you, you may also be dealing with a water sign sa inyong buhay. Nakikita natin, ito yung combination, guys, ng positive and negative. Pero, negative papunta sa negative kasi yung iba negative papunta sa positive, okay? Kapag naka-move on na kayo, kasi nakikita natin dito na meron kayong mga emotional pain na pinagdadaanan, saksak puso, tagos hanggang buto, mga Kapiksi. Ayan, no, kitang-kita nyo ba? Ayan, no, saksak puso. For some of you, guys, may mga emotional pain kayo na pinagdadaanan dahil sa panloloko sa inyo ng isang person. Pwedeng sa ano to, guys, romantic relationship, no? If meron kayong, pwede rin sa kaibigan, if parang yung iba kasi sa inyo, guys, parang feeling ko binackstab kayo. So pag sinabing binackstab, tinraidor. So pwedeng may nagtraidor sa inyo, mga Kapiksi, nagsinungaling, niloko, inabuso for some. Pero pinagsamantalahan yan, and nawala na, nasira na ng tuluyan yung inyong tiwala dito sa person na to, na parang lunod na kayo sa sobrang kalungkutan and sobrang yung iba pwedeng minamaltrato. Let's say for example, baka meron kayong kamag-anak na minamaltrato kayo. For some of you, talagang backstab, mga Kapiksi. Again, pwedeng romantic relationship. Let's say for example, meron kang partner or specific person in love and in relationship. Pwedeng niloko ka nitong person na to, nagsinungaling, pinagsamantalahan, ganyan, betrayal issues. And then sa kaibigan, feeling ko this is more on backstab, mga Kapiksi, as in tinraidor, saksak puso, tagos hanggang dugo, mga Kapiksi. So yan yung nakikita natin na negative na emotions na lumalabas, no? And you just have to forgive, guys. Sometimes kapag ka masyadong malalim yung degree ng sugat, mahirap magpatawad, no? Naiintindihan ko yan, kaya yung iba talagang galit na galit, pero kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness, kasi kapag hindi nyo yan ginawa, kayo yung magsasuffer, hindi sila. You're doing forgiveness hindi para sa kanila, kundi para sa inyo, para ma-let go nyo yung mga negative emotions, dahil yung mga negative emotions na yun ang nagsisilbing balakid sa inyong buhay, okay? And kapag na-let go nyo na, sa mga Kapiksi natin, if in case naka-resonate kayo, comment down below. And meron tayong Ho'oponopono and Self-Love Subliminal dito sa ating channel. Pwede nyong pakinggan, mga Kapiksi, para makatulong sa inyong mga emotional healing. Pero on the good side, mga Kapiksi, no, yung mga nang abuso sa inyo, nanlamang sa inyo, guys, etong cycle na to matatapos na to, and magkakaroon ng pagbabago, and yung pagbabago na yun magiging pabor sa inyo, because kung kayo ay naging biktima
ng mga ganyang klaseng sitwasyon, makakarma yung gumawa sa inyo ng hindi maganda, and justice will prevail, no? Makakamtan nyo yung hustisya. For some of you, parang feeling nyo maiibsan yung mga tinik sa dibdib nyo, mawawala, no? Yung mga, kumbaga parang sometimes kasi ganun, no, pag nalalaman natin na nakakarma sila or may mga magandang hindi nangyayari sa kanila, parang feeling natin nakaganti na tayo, although hindi naman natin ini-intend na sana may mangyari sa kanila, pero parang si universe yung gumagawa nun. Because it's the law, no guys. Good intentions, good karma. Bad intentions, bad karma. So in a way, parang naiibsan yung ating mga hinanakit, no? Sometimes naawa pa nga tayo sa kanila kahit na hindi sila naawa sa atin ng mga panahon na excuse for the word, ginago nila tayo, 'di ba? So yeah, pero ganun guys, mababaliktad yung takbo ng mundo nyo, no? Kasi sila yung magsasuffer, makakarma sila ng big time, and kayo naman makakamit nyo yung hustisya. Tapos ang maganda pa nito, bad karma sa kanila, good karma sa inyo, because may mga blessings kayo na ma-experience. For some of you guys, may mga rewards kayo. Itong mga blessings na to, rewards to sa iyo ni universe, because you've been good, no? Kumbaga naging mabuti ka, hindi ka gumante. Kaya yun yung sinasabi nila, no, yung mga ape, yun yung mga pinagpapala. Hindi dahil sa nagpaka-api-api sila, but because hindi sila gumagante, no? And syempre, kapag hindi ka gumagante, hindi ka babalikan ng bad karma, and good karma lang talaga yung babalik sa'yo, kaya pinagpapala, no? So yeah, mga kapiksi, no, mararamdaman mo rin itong justice na to, and itong mga blessings na to for some of you. Ito'y rewards na kaloob sa'yo ni universe, mga kapiksi. Alright? So, i-mind mo na yan, guys. Mind mo na itong mga blessings na to, itong mga rewards na to from the universe. Good karma, because yan talaga yung mararanasan mo. For some of you, maaring makipagbati itong person na to, kasi mag-o-offer ng peace, magsusorry, apologies, ganyan, because na-realize niya, no, kung gaano kasakit, kasi babalik sa kanya yung sakit na binigay niya sa'yo. So marirealize niyo yung pagkakamali niya, and itong person na to maaaring mag-sorry sa'yo. And kayo naman, mga kapiksi, lalo pa kayo magtatagumpay, no, sa inyong buhay, bukod dun sa mga blessings and rewards na matatamasa nyo, feeling nyo nagiging successful kayo, at saka makaka-move on kayo, mga kapiksi, no? Nakikita natin dito na unti-unti kayo makaka-move on, makaka-move forward, makaka-let go dun sa mga sakit na binigay sa'yo nitong person na to. So kaya importante yung forgiveness, guys, and forget, para talagang tuluyan kayo maka-move on, kasi magsisilbing block sa buhay nyo yung mga negative emotions, mga kapiksi. So this will turn out for the best para sa inyo, guys, as in magiging maayos din yung takbo ng buhay nyo, and for some, maaari pa kayong magkaroon ng reconciliation with this person kung talagang ninanais nyo na magkaayos kayo. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo, yung mga pinapamain ko sa inyo, i-main nyo na para talagang ma-experience nyo, guys. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.